guys. Akala ko tapos na yung kasal. Pagkatapos ng kasal, may ritual pa palang ginagawa. So ngayon naman is pupunta kami doon sa kapitbahay namin kasi kakakasal lang din. Kakatapos lang nung nakaraan. So pupunta kami doon para kumain ng lunch. So dalawa lang kami, ng sister-in-law ko tapos ako. So naka-ready na ako. So naka-violet lang ako guys. So ito lang suot ko. Ayan. So, bago tayo pumunta doon, mag-prepare muna tayo ng food nila ng 4 na person, pang-4 na tao lang. So, tara. Medyo maaga-aga pa naman. Kaya, tulungan na lang natin si Mudra Keras na magluto ng pagkain nila. So, papunta na kami guys. Dito lang, dyan lang bahay. So, ito yung bahay namin. Ayun. Yung gray na yan. Then, dito naman kami pupunta. So, kasama ko mga to. Sister-in-law ko din. Yung kapitbahay din namin. So, the one who will come? She one is get married. Okay. So, siya yung... Like happily end the marriage, then we will do this one. Okay. So, we will do this one also? Okay. Dami nilang rituals na ginagawa. So, gagawin din namin to. Sa part na ito, bago kami tuluyang makapasok sa mismong bahay nila, nakaabang na si bride sa amin. Isa-isa niya munang hugasan ang kanang hinlalaki sa paa ng bawat isa, bilang simbolo ng paggalang at pagpapakumbaba. At kung mapapansin ninyo, bahagya niya pa itong tinitikman bilang bahagi ng tradisyonal na paniniwala para sa blessings at good fortune. Pero hindi naman lahat ganito ang ginagawa. Pagkatapos ng kasal, iba-iba pa rin tayo ng kultura, paniniwala at family traditions. Be of the town. P? Be of town. P? So yun guys, ayan, ihi daw ng kalabaw. Then the color white. Ha. That is panchamrut. Panchamrut. Like yogurt, milk, sugar. Haha. So yung ano naman, halo-halo, yung puti, yung yogurt, asukal, ganyan. Nagulat talaga ako sa sinabi ng sister-in-law ko. Akala ko normal na paghuhugas lang ng hinlalaki sa paa namin. May extra pala. Ganito pala ang proseso. Una, huhugasan muna ng tubig ang kanang hinlalaki mo. Pangalawa, may ihi ng baka bilang bahagi ng tradisyonal na paniniwala. Pangatlo, lalagyan ng yogurt na may halong ghee at asukal. At panghuli, huhugasan ulit ng tubig. Pagkatapos nun, bahagyan niya itong titikman. Hindi naman direct. Symbolic lang talaga. Tapos lalagyan niya ng ilang mark ang hinlalaki mo. At maglalagay din siya ng mark sa wall para mabilang kung ilan ang dumating. Sa dulo, lalagyan ng bigas ang hinlalaki. At ayun, officially pwede ka nang pumasok sa bahay. Grabe no, akala ko simpleng welcome lang. Full ritual experience pala. Pero syempre, parte ito ng kanilang paniniwala at blessings para sa bagong married life. Nagulat talaga ako. Ihi ng baka talaga yung pinanguhugas, then tinitikman niya. Pero hindi naman niya direct natitikman yung ihi ng baka ha. Kasi hinuhugasan ulit niya ito ng tubig. Then yung panghuli niyang hugas, yun yung parang titikman niya lang yung sa may kamay, sa daliri niya. Grabe. Isa lang ito sa mga ritual na ginagawa pagkatapos ng kasal. At depende pa rin sa culture at family tradition ninyo. Sa India, bawat community may kanya-kanyang paraan ng pag-celebrate at pag-bless sa bagong mag-asawa. Kaya hindi talaga pare-pareho, pero iisa ang purpose, blessings para sa married life. Bilang isang foreigner dito sa India, first time ko talaga maka-encounter ng ganitong ritual. Lalo na yung paggamit ng ihi ng baka sa paghugas ng hinlalaki at ang symbolic na pagtikim pagkatapos. Nakakagulat man sa umpisa pero bahagi ito ng kanilang paniniwala at tradisyon.
At sa huli, respeto pa rin sa kultura at paniniwala ng bawat isa. Iba-iba man tayo ng nakasanayan, mahalaga pa rin ang pag-unawa at paggalang. So guys, andito na kami sa bahay. Bigyan nilagyan ako ng pula dito. Then may rice yan, kaso natanggal. Na yan! They give also 50 rupees. That's good. Why you have so many rituals? I thought wedding is done, then that's all. Then there's still rituals that they need to do. There's so much. So guys, binigyan din kami ng 50 rupees. Bawat isa ha. So eto naman, kakatapos lang diba ng kasal. Then, so mag-invite sila ng hindi pa kasal na babae para kumain doon. Bali 27 nakatawang pakakainin nila. So, wala silang mahanap na unmarried. So, kahit na sino naman na, pwede daw. So, isa na rin ako doon sa na-invite. Kasama ko yung sister-in-law ko. So, ganun pala yung ginagawa nila. Nakakalito. Ang dami nilang mga rituals. Parang, ha? Ano yun? Culture shock lang.